Sila yung dahilan kung bakit yung mga kababayan natin dyan ay nagkakaroon ng trauma, takot, pangamba. Dahil sa mga tepes, nagkakaroon ng patayan. At alam niyo ba kung anong dahilan ng patayan dyan? Droga. Okay, magandang araw, gabi, o umaga, anumang oras na mapapanood po ninyo itong ating video. No? Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa abroad, at syempre sa mga kababayan po nating bago nating mga subscribers, at syempre yung mga solid Epipanyo supporters. At sa umagang ito, sa araw nito, sa oras na mapapanood nyo po itong video ito, pinabati po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, at syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw pong ito, pag-uusapan po natin. Ito pong si Henry Tebes, na kapatid po nitong ni Arnie Tebes, na demonyo pa sa lahat ng demonyo. Siguro, sa mga nakakaalam, alam na ninyo, siguro mga magdadalawang taon na yata, kung di ako nagkakamali. Simula nang pinapatay nila, ditong magkapatid na to, ni si Arnie Tebes at ni Henry Tebes, si Gobernador Roel Ragay Digamo. Bakit ba nila pinapatay si Gobernador Roel Ragay Digamo? Unang-una, kaya nila pinapatay si Gobernador Roel Ragay Digamo dahil si Gobernador Roel Ragay Digamo ay number 1 kalaban nila. Saan? Sa politika ba? Yes. Number 1 kalaban nila sa politika yan. Bakit? Dahil gusto nila, sila lang ang mayroong kapangyarihan sa Negros Oriental. Nang sa ganon, ay hindi sila masawata ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Pangalawa, bakit magalit na galit at bakit ba pinapatay nila si Gobernador Roel Ragay Digamo? Dahil si Gobernador Roel Ragay Digamo lang naman ang kalaban nila na sumusuwata o kumbaga talagang bumabanat sa kanila, tumitira sa kanila, humahadlang sa kanilang mga masasamang gawain, lalong-lalo na sa droga at sa iba pang mga illegal na aktibidad. Kung maalala ninyo, bago po pinatay si Gobernador Roel Ragay Digamo, anong sabi niya? Hanggat siya ang gobernador ng Negros Oriental, hindi niya hahayaan na magwagi o mamayagpag yung mga masasamang taong gumagawa ng kaguluhan sa nasabing lugar o probinsya. Alam po ng mga Tebes kung sino yung pinariringgan ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Alam nilang sila yun. Kahit hindi na nilagyan ng pangalan o tinukoy ng ating mahal na Gobernador Roel Ragay Digamo kung sino yun. At yun nga, nangyari. Simula ng sinasawata, hinaharang, pinapahuli, kinukontrol ni Gobernador Roel Ragay Digamo yung mga masasama nilang mga aktibidad. Nagkaroon po sila ng matinding galit kay Gobernador Roel Ragay Digamo, na kung saan umabot sa punto na nagplano po sila na ipapatay si Gobernador Roel Ragay Digamo sa pamamagitan ng mga gunman o sa pamamagitan ng mga notorious o mga kumbaga mga professional na mga hard killer. So yun, nagwagi sila. Nagtagumpay sila na ipapatay si Gobernador Roel Ragay Digamo gamit yung mga walang puso, walang kaluluwa na mga taong
nakabilanggo na ngayon. Tuwan-tuwa sila kasi wala nang gobernador. Wala nang gobernador Roel Ragay Digamo nahahadlang pa sa kanilang mga masasamang gawain, lalong-lalo na sa kanilang pagpapakalat ng droga sa nasabing probinsya at sa iba pang lugar. Alam ng mga taga Negros Oriental na ang lumilikha ng kaguluhan, lalo na patayan, dyan sa Negros Oriental ay walang iba kundi ang mga Tebes. Sila yung dahilan kung bakit yung mga kababayan natin dyan ay nagkakaroon ng trauma, takot, pangamba. Dahil sa mga Tebes, nagkakaroon ng patayan. At alam niyo ba kung anong dahilan ng patayan dyan? Droga. At maliban doon, alam niyo kung bakit nagkakaroon ng patayan? Dahil gustong patayin ng mga Tebes yung mga taong sumusuporta at nagmamahal kay Gobernador Roel Ragay Digamo. Na kung saan, dahil alam nila na hindi sila mananalo kung dadaanin sa tamang proseso, sa tamang pamamaraan, o sa patas na labanan. Kaya ang ginagawa ng mga Tebes, ginagamit nila yung kanilang pera, impluwensya, koneksyon, ginagamit nila yung mga taong nababayaran nila sa kabundukan para manakot sa mga kababayan nating walang kalaban-laban na kung saan napakadali lang agawan ng lupa ng mga Tebes. Alam niyo ba, bakit galit na galit ang mga Tebes kay Gobernador Roel Ragay Digamo? Dahil si Gobernador Roel Ragay Digamo lang naman ang nakikipaglaban para sa mga mahihirap dyan sa Negros Oriental na inaagawan ng sariling lupain ng mga Hudas na yan. Galit na galit sila kay Gobernador Roel Ragay Digamo kasi ayaw makiisa ni Gobernador Roel Ragay Digamo sa kanilang pagiging tuso, demonyo, makasarili. Ayaw makiisa ni Gobernador Roel Ragay Digamo sa kanilang mga masasamang aktibidad. Kaya ganun na lamang ang galit nila sa mga Digamo. Sa totoo lang, bago namatay si Gobernador Roel Ragay Digamo, makailang ulit na pinagbantaan o sinubukan ng mga Tebes ay papatay si Gobernador Roel Ragay Digamo. Pero hindi sila nagwagi. Nahadlangan sila, nahuli sila. Pero, siguro, sa nakikita ko din, pinahintulot na rin ng Diyos na magyari yon kay Gobernador Roel Ragay Digamo. Sapagkat, kung hindi nangyari yon kay Gobernador Roel Ragay Digamo, malamang, hanggang ngayon, ay magagawa pa rin nila yung kanilang mga kademonyuhan dyan sa Negros Oriental. Hanggang ngayon ay magagawa pa rin nila yung kanilang mga illegal na gawain katulad ng pagbibenta o pagpapakalat ng droga sa buong Negros Oriental sa pamamagitan ni Richard Cuadra. At nung isang gunman niya na namatay na. No? Mga kababayan ko, ngayon, malakas ang loob ni Henry Tebes o ni Henry Tebes na tumakbo bilang governor. Governor ba o yes, governor yata o congressman. Pagkakaalam ko, governor. Diba? Malakas ang loob niya na tumakbo kasi wala na si Gobernador Roel Ragay Digamo. At balita ko, tuwang-tuwa sila, masayang-masaya si Henry Tebes. Kasi wala na yung Digamong nagtatanggol sa mga naaapi dyan sa Negros Oriental. Wala nang Gobernador Roel Ragay Digamo
na magbibigay pansin sa hinaing ng mga kababayan natin sa kabundukan na inaagawan ng lupa ng mga Duterte. Tuwang-tuwa siya, malakas ang loob niya. Balita ako nga itong si Nalam di ba? Yung pastor na Judas na membro ng Eagles, ha? Na hindi mo maintindihan kung pastor ba talaga o pastor ng mga demonyo. Ha? Ayun. Akala nila, okay na ang lahat. Di ba? Pero, ang pagkakaalam ko kasi, ang tumatakbo ngayon ay si Gobernador Chico. Na pumalit ho sa kay Vice Governor Reyes. Maging kay Gobernador Roel Ragay Digamo. At ang tatakbong Vice Governor ay si Mayor Prex Diaz na ginagalang po natin at minamahal natin yung tao na yan. Alam nyo mga kababayan ko, mag-isip kayo. Pag-una-huna mo og dugay, pag-una-huna mo og tarong, kung ibibigay ninyo ang kapangyarihan kay Henry Tebes bilang isang gobernador ng Negros Oriental, parang sinabi nyo na rin na gusto nyong mangyari uli yung mga nangyari noon o yung mga nangyayari noon na kung saan kinatatakutan ninyo, pinangangambahan ninyo. Tandaan ninyo, kapag si Henry Tebes ang naging gobernador, lahat ng kahayupan, katarantaduhan, kagaguhan, pangamba, lungkot, takot, mararamdaman nyo uli yan. Ako na nagsasabi sa inyo, lahat yan mararamdaman nyo yan. Uli. Kaya nga, sa darating na eleksyon, kung ako po ang tatanungin ninyo, kung gusto po ninyong manatiling tahimik, mapayapa, at walang mga anumang mga illegal na kaganapan o nagaganap, o walang mga bandido, o walang mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental na nangangamba, nanganganib ang buhay. Piliin natin yung taong malapit sa puso ng ating minamahal na Gobernador Roel Ragay Digamo. Tandaan ninyo, kapag si Mayora Janice Digamo ang naging Congress o naging Congresswoman sa 3 distrito, at kapag si Mayor Prex ang naging Vice Governor, parang si Gobernador Roel Ragay Digamo na rin ang binoto ninyo. Tandaan ninyo, nananalaytay sa dugo ni Mayor Prex Diaz ang dugo ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Kaya natitiyak ko sa inyo, hindi man 100% na magaya makuha ni Mayor Prex Diaz yung kakayahan, yung pagkatao ni Gobernador Roel Ragay Digamo, pero natitiyak ko 80% o 90% na kaya niyang sundan o lakaran yung malinis na daan na nilalakaran noon ni Gobernador Roel Ragay Digamo para paglingkuran ang taong bayan dyan sa Negros Oriental. Ngunang mga kaisunan, kung gusto mo na tauhay, hilom, way kulba, way kahadlok, ang Negros Oriental, ihatag ninyo ang katungdanan sa mga tao na duol sa kasing-kasing ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Nasayod ko na si Mayor Prex Diaz, nasayod siya sa tanang mga pangandoy, sa tanang mga plano ni Gobernador Roel Ragay Digamo para sa mga katauhan sa Negros Oriental. Nasayod ko, anak. Kay nasayod ko, kay ngano, ikagaw na sila. Prosusog yun niya yung gagaw. Timan din ninyo, nilabi na sa 3rd District sa Negros Oriental.
kung tagaan ninyo og higayon, na si Mayor Janice Digamo muling isip kinatawan o congresswoman diya sa 3rd District, tanan makatagamtam yun og kalipay. Tanan makatagamtam yun og mga benepisyo alang sa gikan sa gobyerno. Ako, sa tinuod lang, malipay gyud si Gobernador Roel Ragay Digamo kung makita niya ang mga katawhan na nagmahal kaniya, nimbutar kaniya, nisalig kaniya, namusalig lang gihapon kay Mayor Fretz Diaz o kang Mayora Janice Digamo. Timanin ninyo, nasayod ko, na kung nahibalo si Mayor Fretz Diaz o alam ni Mayor Fretz Diaz yung mga plano ni Gobernador Roel Ragay Digamo, mas alam ni Mayora Janice Digamo yung mga plano ng kanyang mahal na asawa o pinalanggang bana. Kaya sabi ko sa inyo, kapag si Mayora Janice Digamo ang naging congresswoman o kinatawan ng 3 distrito, yung mga hindi nagawa ni Tebes noon, magagawa niya. Kung noon ay takot, pangamba, hirap, lungkot, patayan ang nakikita ninyo nung si Arne Tebes pa ang naging congressman, magbabago ang lahat ng yan. Alam naman natin, si Mayora Janice Digamo ay Kristohanon. Alagad sa Ginoo. Diri na siya pareho ni Laping na kuno pastor. Pero pastor dahil sa sabungan. Pastor dahil sa mga yawa. 'Di ba? So, pila na lang kabulan, hapit na. Eleksyon na. Ako lang yung isulti kaninyo na ayaw ninyo pasagdi. Kung pinalangga ninyo, gimahal ninyo si Gobernador Roel Ragay Digamo, panggaan ninyo, suportahan ninyo si Mayor Fretz Diaz o si Gobernador Chico, nilabi na ang atong pinalangga na Mayora Janice Digamo. Arong matagamtaman nato ang tinuod na panirebisyo. O sa mga katawan nato diha, sa mga katawan nino, sa mga igsoon nato diha sa Baay City, ako mga amigo diha, nasayod naman mo. Kung unsay maayo o unsay dili, o kinsang tao ang angay natong saligan sa usa ka dakong gahom o katungdanan. O mga kaigsuonan, malapit na ang eleksyon. Tulad na sinabi ko, kung mahal ninyo si Gobernador Roel Ragay Digamo, mahalin ninyo at suportahan ninyo si Mayora Janice Digamo bilang congresswoman sa 3 distrito at mahalin din ninyo at suportahan si Mayor Fretz Diaz bilang isang vice governor. At syempre si Governor Chico. Alam ko, kamag-anak yan ng mga Tebes, pero iba ang utak niyan. Iba yung prinsipyo niyan. Kaya naniniwala ako na ito yung totoong Tebes. Kasi ang alam ko kasi, ang pagkakwento kasi sa akin, ang totoong Tebes, mayroong puso, mayroong pag-ibig sa kapwa, may pagmamahal. Yun po yung pagkakaalam ko, mga minamahal ko, mga kababayan. So, ganun pa man, lagi po tayong aantabay at lagi po tayong susuporta, lalong-lalo na po sa mahal nating Gobernador Roel Ragay Digamo sa pamamagitan ng kanyang asawang si Mayora Janice Digamo at sa kanyang ikagaw o pinsan na si Mayor Fretz Diaz. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.